So another useful sentence pattern for everyday conversation. Verb koto ni suru, meaning to decide to do something. Or in Tagalog, napagdesisyonan ko or pinili ko. So paano ba ito i-construct? So yung rules natin dito, dapat yung ating verb ay naka-dictionary form or naka-root form. Plus, koto ni suru. Or para maging polite, gawin nating verb koto ni shimasu. So for example, napagdesisyonan kong mag-aral ng Nihongo. So yung verb natin is benkyou shimasu. So root form, benkyou suru. Nihongo o benkyou suru koto ni suru. Or Nihongo o benkyou suru koto ni shimasu. Pwede din natin i-conjugate yung suru na part, depende kung ito ay present tense or past tense. Like for example, napagpasyahan kong tumigil sa paninigarilyo simula bukas. So dito, decided ka na, no? Nakapag-decision ka na tumigil na sa paninigarilyo. So yung tumigil is yamemasu. So yung rules is root form dapat yameru. Ashita kara tabako o yameru koto ni shita or shimashita. Okay, next example. Ginagawa kong ugali na maglakad ng 30 minutes araw-araw. So kapag ganito naman sentence mo na naging habit mo na itong paglalakad mo sa araw-araw, so yung suru na part natin ay papalitan natin ng shite iru. Ibig sabihin, ongoing yung decision mo or nagiging habit mo na siya or decided ka na yun yung maging habit mo. Okay? So, ginagawa kong ugali ang maglakad ng 30 minutes araw-araw. In Japanese, mainichi 30分歩くことにしています or している. So, pwede rin ito in a negative verb, no? Negative yung sentence natin, no? So, yung ating magiging sentence pattern is verb na i-form, then koto ni suru pa rin, no? So, halimbawa, napagdesisyonan kong hindi manood ng TV. So, terebi o minai koto ni shimasu. So kung may natutunan kayo, pwede nyo i-comment yung sample sentence nyo dyan sa comment section gamit ang ating sentence pattern today. Okay? So, follow for more!